si Lian Mas, 48 years old, taga Bago Pamplona, Cagayan, sa probinsya po ng Cagayan. Ako po ay nagtatrabaho na dito sa Hong Kong for 17 years. Unang punta ko dito sa Hong Kong is October 27, 2007. Ang nag-push sa akin para pumunta dito ay unang-una para sa mga pangarap ng mga anak ko. I was a teacher by profession sa province of Cagayan, pero na-realize ko na siguro hindi ko ganun kadali na maibigay yung mga pangarap ng mga anak ko kasi considering the salary, syempre pag abroad, ina-expect natin na higher yung salary at higher din yung chance na matupad ko yung mga kurso na gusto ng mga anak ko. Isa sa mga challenges na hinarap ko nung pumunta ako dito sa Hong Kong is yung language barrier kasi ang unang employer ko is Chinese. Wala akong alam na Cantonese word, meron man pero konti lang. Nahihirapan talaga ako sa communication. Siyempre, natural, malayo ka sa pamilya, napakahirap. And during that time na nandito ako, hindi pa ganun kadali yung communication. Naranasan ko munang pumila sa mga computer shop para mako-online, limited lang din yon. Pag 20 minutes, kailangan mong mag-exit to give way din sa other OFWs na makausap din yung mga pamilya nila. Una talaga is, hindi ako pinayagan ng father ko to go abroad. Kasi, at present kasi nasa Philippine National Police Service siya as police major. So, parang sa kanya is, pinangarap niya sigurong mag-abroad ako, pero not to be a domestic helper or a driver. Kasi sabi nga niya sa akin, teacher ka na, so bakit kailangan pupunta ka pa doon? But we need sometimes to be very practical din, most especially kung anak na yung pag-uusapan. So, gusto kong patunayan sa kanya. Yun yung una talaga, patunayan sa kanya na ayoko ding forever na aasa sa inyo, although alam kong matutulungan nyo ako to send my kids to school. Nung nag-apply na ako sa Pilipinas, I applied for domestic helper. Pero naswertehan ko din siguro na yung employer na gustong mag-hire sa akin is looking for somebody who has a skill in driving na. So pagdating ko ng Hong Kong, pinag-aral agad niya ako sa driving school dito. So after like 2 to 3 months process, na naipasa ko lahat yung exam dito kasi iba yung license dito. Ayun na po, driving na talaga ako hanggang ngayon. 17 years after, napakaraming nagbago sa buhay ko. Una, thankful ako na natupad ko yung pangarap ng mga anak ko. Ang greatest fear ko noon, yung panganay ko na sabi niya gusto ko mag-architect. Walang architecture na course sa province of Cagayan. Kailangang i-move mo yung anak mo sa Manila. So, yun yung napaka-greatest achievement ko na napagtapos ko yung 2 anak ko sa kolehiyo. He worked in Land Bank also, main office as a bank architect. And yung isa naman is nasa isang American company na din, yung pangalawa. So, 2 lang naman sila. That's my greatest achievement talaga na hindi nasayang yung sakripisyo. Kasi hindi lahat na pinapalad na ma-achieve ng mga anak yung pangarap ng mga magulang. Isa din sa mga achievements ko is nakapagpatayo kami ng bahay. Kasi kasama ko din actually dito yung asawa ko as driver din. Nakuha ko siya after 8 months dito sa Hong Kong. Okay na kami, secured kami sa future na retirement very soon. Nakapagpundar din po kami ng mga sakahan, nakabili kami ng isang farm na pinangarap namin na doon kami, simple life, peaceful life. So yun yung mga nabago sa buhay ko na nangyari. Kailangan talaga mahalin yung work. Nagkaroon lang kasi ako ng 2 employer for 17 years dito. At present, ang employer ko na to is 14 years. Nagiging dedicated lang talaga ako at seryoso sa trabaho ko. Pinapakita ko na they deserve the service na binibigay ko base sa sahod ko. Pangalawa, yung marunong ka ding makisama sa kapwa mo Pilipino. Kasama dapat yun eh. Kasi it's not all the time pwede kang mabuhay dito sa Hong Kong na mag-isa ka lang. Kakapanood nyo lang nung kwento ni Lian at meron pa tayong ibang kasama, si Ligaya naman. Hello, Ligaya! Hello, Ate Kapia. Ngayon naman, nandito tayo to talk about Tagumpay. Life and success. Expert ka na sa Hong Kong. How long have you been here? 28 years. And during the 28 years, talagang binuhay mo ang family mo. Opo. At hindi lang yung mga anak mo, pati mga pamangkin, kapatid. Tell me about it.
Ang first stepping stone ko po kasi, Tita Pia, is Singapore. Okay. Pinalad din po ako sa murang edad na 20. Buo na po ang loob kong umalis. Gawa po sa hirap ng buko. Lumakad ka nang hindi ka patapos kasi may opportunity ka nakita. Opo. Okay. Actually, dalawa po yung offer sa akin. Oh. One is sa Japan as a band singer din. Ah. Kaya lang naunang lumabas yung visa ko pa Singapore. Tapos noon pa ako sa Singapore, pinalad din pa ako sa amo. Okay. Mabait sila. And nag-stay pa ako doon ng 4 years. Hindi ko alam talaga kung magkano ang talagang sahod ko sa kanya. Kasi may sahod na ako, nire-remit niya. Oh. That is 10,000 monthly remittance niya noon. And then, may sahod pa ako pinapasok niya sa account ko, plus allowance ko every So, sobra-sobra naman sa napag-usapan. Sobra sa sahod ko. Ganun. Pero, from Singapore, napunta ka na dito sa Hong Yes Kong. po. After 4 years, nag-decide po akong mag-cross country kasi mas may magandang opportunity dito. Ah, Yes, talaga? mas malaki ang sahod. So, punta ka na dito. Yes That po. was what year? 1991. 1991. nandito ka na. 1987, umalis ako ng Pilipinas hanggang 1991. And then, 91, nag-cross country na ako dito, hindi na ako umuwi ng Pilipinas. I see. So, over the years, nakailang amo ka na? Mababait po kasi pag long term po ako sa kanila. Pag feel ko na hindi na ako happy, nagpapaalam po ako. Nang maayos. Yes. After, meron din kaming communication ng mga previous amo. Oh, that's Yes. nice. So, in the meantime, lahat yan, ano ginagawa mo sa pera mo? Ma'am, savings, yung iba more on my families. Oo. Ang ginagawa ko po kasi, ma'am, is ang sahod namin is, calculate natin 30,000 peso. Okay. So, 20 sa family ko, ang 5 sa savings ko, yung the rest, pang allowance ko, and then yung matitira, dagdag ulit sa savings. Lately, nung matapos na yung bunso kong kapatid sa pag-aaral niya, nag-start na rin po ako mag-savings para sa sarili. Ilan taon na yung mga anak mo? 26 yung panganay mo. So, graduate na rin yan. Yung panganay ko nagkaroon ng problema. So, yung bunso ko ang graduate ng civil Okay. engineering. Oh, wow. So, liban sa mga anak, nagpaaral ka pa ng Bunso kapatid ko na si Man. Yung mga iniipon mo, aside from pampaaral, gastusin, may mga nabili ka bang something na... Nakabili rin po ako ng lupa. That is 1,100 square meter. Oh. And then, yung sa kabila, mayroon din akong 100 square meter doon. May bahay na rin. Pinatayuan ko na rin. Saan yan? Sa Isabela po. At taga doon ka? Yes po. Yung pinakamalaking lupa, ma'am, is nandun yung family house namin. Doon ko pinatira ang parents ko nung nabubuhay pa sila. Okay. So, balak mo ba mag-retire doon? Coming soon, ma'am. Doon ako talaga ba? mag-i-stay sa family house. Oo. Kasi maluwang. Pwede kong gawing greenhouse. And then, pwede rin akong mag-business ng mga processed foods. So, napo-foresee mo ba na in the near future, babalik ka na sa atin? Yes po. I'm so proud to hear the success stories, no? And syempre, hindi naman puro saya. Hindi saya. Diba? May mga lungkot din, ma'am. Pero ang focus ko kasi dito para tumagal. Ang problema, dumadaan lang yan. Huwag nating i-focus. Kapit sa taas. Thank you for sharing your stories Yes with po. all our kababayans back home who will surely benefit from it. Tandaan niyo yung sinabi niya, merong problema, pero sabi niya, Meron. dumadaan lang yan. Yan ang Dumadaan takeaway ko lang sa'yo, yan po. dumadaan lang yan. Ang galing, Thank you Ligaya. po. So marami pa tayong kwentong madidiscover dito sa Hong Kong sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Bye! Welcome to Disneyland! Pwede ba naming malaman muna ang inyong pangalan at ang inyong happiest moment sa buhay? Yes. Kayo ma'am, ano pong name ninyo? Hi, I'm Jimmy Lou. I think one of the happiest moments ng buhay ko, finally, nandito na kami. Yeah! Erica. Si Ma'am Erica. Natupad na po yung pangarap namin kasama tayo. Yay! Woo! Oh, yeah! Nice! Squad go! Yeah! Nandito na sa Disneyland, mga kapatid. Ano naman ang pinaka-happy? Magpapasaya sa inyo. Maraming maganda. Yun! Ay! No! Itong pamilya. Yun!
tayo mapuntahan ng pinaka-best destination dito sa Hong Kong. Wow! Nice! Ang galing ha! Ang galing! So ano bang gagawin natin? Huwag na natin patagalin to, no? Pasok na tayo! Let's go!